Naniniwala ka ba na ginagawa mo ang lahat ng tama, nagsusumikap, nagbabayad ng mga bayarin, nagdarasal para sa direksyon, ngunit hindi pa rin umuusad ang iyong buhay pinansyal? Marahil ang problema ay hindi ang iyong pananampalataya, ngunit ang kakulangan ng inilapat na karunungan. Si Haring Solomon, ang pinakamarunong at pinakamayamang tao sa Biblia, ay minsang nagsabi, sa pamamagitan ng karunungan ay itinatayo ang isang bahay at sa pamamagitan ng unawa ito ay naitatatag. Nang natuklasan niya milenya na ang nakalipas ay maaaring iyon mismo ang hindi mo pinapansin ngayon. Habang sumisigaw ang mundo para sa mga formula ng himala, instant deal at walang laman na mga pangako, ang Biblia ay patuloy na nag-aalok ng mga sinaunang lihim, tahimik ngunit makapangyarihan para sa mga nagnanais na umunlad ng may layunin. Ang mga ito ay biblikal na mga modelo ng negosyo, sinubukan sa loob ng maraming siglo at may kakayahang makabuo ng kita, layunin at kapayapaan. Sa video na ito, matutuklasan mo ang plano ni Solomon para maging mayaman sa katahimikan. 4 na negosyong isinilang sa pananampalataya, lumalago ng may karunungan at nagbubunga sa katahimikan. Malayo sa pagmamayabang, ngunit nakaugat sa walang hanggang layunin. Ihanda ang iyong sarili. Sa huli, mauunawaan mo kung bakit marami ang nabubuhay na parang mga alipin, samantalang kakaunti ang umuunlad na parang mga hari. Karamihan sa mga tao ay nakikita ang Biblia bilang isang espiritual na aklat lamang, puno ng mga utos at mga sinaunang kwento. Ngunit ang napagtanto ng iilan ay ito rin ang pinakamatandang manual ng praktikal na karunungan para sa pagninegosyo na may pananampalataya. Nasa loob ng mga pahina nito ang mga sinaunang lihim kung paano pamahalaan ang mga mapagkukunan, kumita ng may layunin at bumuo ng pamana sa pananalapi na may mga walang hanggang halaga. Si Solomon ay hindi naging pinakamayamang tao sa kasaysayan dahil lamang sa kanyang pananampalataya, kundi dahil sa karunungan na inilapat niya sa pananalapi, na direktang minana sa Diyos. Naunawaan niya na ang tunay na kaunlaran ay hindi nagmumula sa mga panlilinlang o mga shortcut, ngunit mula sa matatag na mga prinsipyong nakaugat sa layunin. Ang Biblia ay hindi nagtuturo sa atin na humanap ng kayamanan. Ito ay nagtuturo sa atin na humanap ng pangunawa. At ang mga nakakaunawa ay umunlad. Ang pananampalataya na walang gawa ay parang binhing walang lupa. Nagdadala ito ng potensyal, ngunit hindi nagbubunga. Marami ang naniniwala, nagdarasal, nag-aayuno, ngunit nabigong ilapat ang mga prinsipyong nagbubunga ng mga resulta sa totoong mundo. Alam ito ni Solomon, nanalangin siya para sa karunungan, hindi kayamanan. At ang sagot ay dumating sa anyo ng malinaw na mga tagubilin kung paano mamuhay, mamuno, at magsagawa ng may katarungan, katalinuhan at layunin. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang pinakadakilang mga negosyante sa Biblia tulad ni na Joseph, Abraham, David at Solomon mismo ay gumamit ng mga modelo ng negosyo na pinagsama ang mga regalo, talento at pananampalataya. Hindi ito tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa pagpaparami ng inilagay ng Diyos sa kanilang mga kamay. At iyon, posible pa rin hanggang ngayon. Sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung bakit napakaraming Kristiyano ang namumuhay sa utang kahit na natatakot sila sa Diyos. Maaaring baguhin ng sagot ang paraan ng pamamahala mo ng pera. Ilang Kristiyano ang kilala mo na tapat, nagdarasal araw-araw, nagsisimba, ngunit nabubuhay ng balisa, may utang at nalilito sa pananalapi? Hindi ito nangyayari ng nagkataon. Mayroong isang tahimik ngunit mapangwasak na pagkakamali. Nakalilito ang pananampalataya sa karunungan sa pananalapi.
Ang isa na wala ang isa ay parang nagtatayo ng bahay sa buhangin, maganda sa labas, ngunit hindi matatag sa loob. Ang katotohanan ay mahirap, ngunit nagpapalaya. Hindi sapat na magtiwala sa Diyos at magtrabaho ng husto. Kinakailangan din na ilapat ang mga tamang prinsipyo. Itinuro sa atin ni Solomon na ang pag-unawa ay ang pundasyon ng lahat ng kaunlaran. Marami ang may pananampalataya, ngunit nabubuhay sa dilim pagdating sa pera. At kung saan ang karunungan ay kulang, ang pagdurusa ay sagana. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang simpleng paghihintay sa Diyos ay sapat na, ngunit nakakalimutan nila na ang Panginoon mismo ay umaasa sa atin na maging mabubuting tagapangasiwa. Tandaan ang talinghaga ng mga talento. Ang lingkod na nagbaon ng pera ay sinaway, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil sa hindi paggamit ng katalinuhan at hakbangin na inaasahan ng Diyos sa atin. Ang paghihintay ay hindi nagtatago. Ito ay kumikilos ng may direksyon. Nariyan ang susi. Hindi lamang nagtiwala si Solomon sa Diyos. Praktikal niyang ikinapit ang karunungan. May layunin siyang lumikha ng kayamanan, pinamamahalaan ng maingat, at gumawa ng mga desisyon batay sa mga walang hanggang alituntunin. Maaari kang magkaroon ng pananampalataya, ngunit kailangan mong magpasya kung mamumuhay bilang isang sabik na alipin o isang matalinong hari. Sa susunod na seksyon, matutuklasan mo ang unang biblikal na modelo ng negosyo na nagbabago pa rin ang buhay ngayon, isang hindi nakikita ngunit napakalakas na asset na kabahaging karunungan. Sa panahon ni Solomon, ang mga pantas ay hindi nagimbak ng ginto. Nagimbak sila ng pangunawa at ang mga may karunungan ay hinanap ng mga hari, pinuno at mga ngalakal. Ang edukasyon ay palaging isang espiritual at pang-ekonomiyang asset, isang paraan upang paramihin ang mga talento, magturo ng may layunin at umunlad sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na umunlad. Ngayon, ang prinsipyong ito ay higit na nauugnay kaysa dati. Nabubuhay tayo sa panahon ng kaalaman at ang mga nagbabahagi ng kanilang kaalaman ay maaring gawing kita at layunin. Isipin ng isang mekaniko na gumugol ng maraming taon sa pag-aayos ng mga kotse at isang araw nagpasya na mag-record ng mga simpleng video na nagtuturo ng kanyang nalalaman. Di nagtagal, siya ay naging isang sanggunian, lumikha ng mga online na kurso at nagsimulang maghanap buhay mula dito. Ito ang esensya ng negosyong pinagpala ng Diyos. Ito ay ipinanganak mula sa isang regalo na aayon sa isang layunin at naglilingkod sa iba. Ang pagtuturo ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang tungkulin. Kapag nagtuturo ka ng may kababaang loob, nagbigay ng halaga at nagtitiwala na ang Diyos ang pinagmumulan ng probisyon, darating ang mga gantimpala. Maaaring tumagal ng oras, ngunit tiyak ang pag-aani. Isinulat ni Solomon na ang mga labi ng matuwid ay nagtuturo sa marami. Kapag binago mo ang iyong kaalaman sa isang bagay na nakakatulong sa iba, inilalapat mo ang isang walang hanggang alituntunin. Ang pagpaparami ng karunungan ay nagbubunga ng espiritual at material na mga bunga. Hindi mo kailangang maging sikat. Kailangan mo lang maging kapakipakinabang. Sa susunod na seksyon, tutuklasin natin ang isang makapangyarihang pamana sa Biblia na napapabayaan ng marami ngayon, ang lupa. Oo, kahit ang lupa ay maaaring maging isang tahimik at pinagpala na negosyo. Mula pa noong panahon ni Abraham, ang pagmamay-ari ng lupa ay tanda ng isang natupad na pangako. Palaging iniuugnay ng Diyos ang lupain sa mana, katatagan at probisyon. Alam ni Solomon na ang lupain ay hindi lamang nagpapanatili ng buhay. Ito ay isang tahimik na pag-aari na may kakayahang lumikha ng kayamanan na may layunin at isang pangmatagalang pamana. Ang mga nakakaunawa nito magtanim ngayon at umani sa mga henerasyon. Kahit na may limitadong mga mapagkukunan, posibleng pumasok sa biblical business model na ito. Magsimula sa maliit,
Isang simpleng lote, isang kapirasong lupa sa isang rural na bayan, isang ari-arian na aayusin. Nasa mindset ang sikreto, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng material na gamit, kundi tungkol sa paglinang ng seguridad para sa kinabukasan gamit ang karunungan ng mga ninuno. Isaalang-alang ang kaso ng isang simpleng elektrisyan. Sa loob ng mahigit 10 taon, nag-ipon siya ng bahagi ng kanyang sweldo habang nag-aaral ng real estate. Binili niya ang kanyang unang bahay na may sakripisyo. Pinarenovate niya ito. Pinaupahan niya ito, tapos bumili siya ng isa pa. Ngayon, nabubuhay siya sa kita mula sa 3 ari-arian at sinabing ang Biblia ang kanyang pinakadakilang aklat sa pananalapi. Naunawaan niya na hindi ito tungkol sa pagpapayaman, kundi tungkol sa pagiging matalino. Yaong mga tumitingin sa lupa na may espiritual na mga mata ay nakikita ang higit pa sa komersyal na halaga nito. Nakikita nila ang mga pagkakataong maglingkod, mag-host, magrenta, magtanim at magtayo. Ang lupa ay isang extension ng banal na probisyon at sa mga kanang kamay, ito ay nagiging pinagmumulan ng kita na may walang hanggang layunin. Sa susunod na seksyon, ipapakita namin ang isang modelo na hindi napapansin ng marami. Ang kapangyarihan ng pagbabago ng sarili mong kwento sa isang mapagkukunan ng karunungan, epekto at kita. Naisip mo na ba na ang mga karanasan na iyong nabuhay, ang sakit, ang mga pagkakamali, ang mga tagumpay ay maaaring maging mga binhi ng probisyon? Sa Biblia, pinarangalan ang matatanda dahil sa kanilang karunungan. Tinuruan nila ang mga nakababata, pinayuhan sila, ginabayan sila, at tinulungan ng may paggalang. Ang pagpapalit ng iyong kwento sa isang legacy ay isang tahimik at makapangyarihang modelo ng negosyo. Ngayon, maaring ibahagi ng sinumang may koneksyon sa internet ang kanilang natutunan sa buong buhay nila. Isipin ang isang retirado na gumugol ng ilang dekada sa pag-aayos ng mga bagay sa paligid ng bahay. Isang araw, nagsimula siyang mag-record ng mga simpleng tutorial. Gumawa siya ng channel, pagkatapos ay mga kurso. Di nagtagal, naging sanggunian siya sa larangan ng pagkukumpuni ng bahay. Ang edad ay naging autoridad, naging asset ang oras. Ang ganitong uri ng negosyo ay hindi nangangailangan ng akademikong pagsasanay o mataas na pamumuhunan. Ito ay nangangailangan lamang ng katotohanan, kalinawan at pusong handang maglingkod. Kapag binago mo ang iyong paglalakbay sa pagtuturo, pinaparami mo ang mga talento sa Biblia. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga kwento, ginagawa niya ang mga peklat bilang mga kasangkapan at ang nagbabahagi ng may pagpapakumbaba, umani ng may karangalan. Isinulat ni Solomon, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Kapag nagsasalita ka ng may layunin, ang iyong kwento ay nagiging tulay para sa iba na tumawid sa kanilang sariling mga disyerto. At ang tulay na iyon ay maaari ding pagmulan ng may layuning kita. Sa susunod na seksyon, matututunan mo ang tungkol sa isang modelo ng negosyo na pinagsasama ang paggalaw, serbisyo at banal na probisyon. Kahit na maliit, maaari kang magsimula ngayon. Sa Biblia, sa tuwing nais ng Diyos na akay ng isang tao sa isang bagong destinasyon, siya ay magpapasimula ng kilusan. Si Jesus mismo ay gumamit ng isang asno upang makapasok sa Jerusalem. Ipinapakita nito na ang mobility ay maaari ding maging isang ministeryo at isang negosyo. Kung saan may paggalaw, mayroong demand, at kung saan may demand, mayroong supply. Itinuro sa atin ni Solomon na sa lahat ng paggawa ay may pakinabang. Naunawaan ng isang ordinaryong babae ang prinsipyong ito. Nagsimula siya sa isang lumang kotse na nagsisilbing school bus sa kanyang lugar. Sa paglipas ng panahon, siya ay muling namuhunan, bumili ng higit pang mga sasakyan at ngayon ay namamahala sa kanyang sariling fleet. Hindi niya hinintay na magkaroon ng marami. Nagsimula siya sa kung ano ang mayroon siya at pinarami ito ng Diyos. Kotse, motorsiklo, bisikleta,
kahit na ang kartilya ay maaaring maging isang paraan ng pagkamit ng isang layunin. Ang mga handang maglingkod ay nakakahanap ng mga pagkakataon kung saan nakikita lamang ng iba ang mga limitasyon. Ang mobility ay higit pa sa locomotion. Ito ay paggalaw na may kahulugan. Binabago nito ang mga landas sa mga mapagkukunan. Ang transportasyon ay isang tahimik ngunit pinagpalang modelo ng negosyo. Ito ay nag-uugnay sa mga tao, nilulutas ang mga problema at nagdudulot ng mga pagpapala. Kung titingnan mo gamit ang mga mata ng pananampalataya, malalaman mo, minsan ang tinatawag mong ang tanging sasakyan ko. Nakikita na ng Diyos ang simula ng iyong negosyo. Ngayong nakita mo na ang 4 na negosyong binigyang inspirasyon ni Solomon, oras na para pag-isipan kung paano ilalapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay at gumawa ng mga desisyong magpapakilos sa iyo sa kabila ng takot at kakapusan. Si Solomon ay hindi humingi ng kayamanan. Humingi siya ng karunungan at kaya natanggap niya ang lahat. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nagsisimula sa pitaka. Ito ay nagsisimula sa isip at puso. Ngayong alam na ninyo ang 4 na tahimik na modelo ng negosyong ito na inspirasyon ng mga walang hanggang alituntunin, ang desisyon ay nasa inyong mga kamay. Maghihintay ka pa ba ng isang himala o ilalapat mo ba ang mga sinaunang lihim na nasa iyong pagtatapon? Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimulang mag-ipon ng karunungan? Ilang beses ka nang nagsayang ng mga ideya, regalo at karanasan dahil natatakot kang magsimula sa maliit. Ang sabi ng Biblia, ang maayos na mga plano ay humahantong sa kasaganaan. Ngunit ang mga plano ay nangangailangan ng aksyon. Nabubuhay ka ba para lang magbayad ng mga bayarin o para bumuo ng isang pamana sa pananalapi ng may pananampalataya? Ilang pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw nang wala ang karunungan ni Solomon. At kung ang hari mismo ang titingin sa buhay mo ngayon, ano ang masasabi niya sa mga desisyon mo? Isipin mo ito. Hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo ng direksyon. At naibigay na ang direksyong iyon. Milenya na ang nakalipas. Ito ay nasa salita, nasa kamay ng mga taong piniling maghasik sa kaharian, paramihin ang kanilang mga talento at mamuhay mula sa kanilang sariling karanasan ng may layunin at pananampalataya. Kung ito ay tumutugon sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng Christian financial wisdom. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay na ito at sa mga susunod na video, ipagpapatuloy namin ang pagbubunyag ng mga lihim na magpapabago sa mga tagapaglingkod bilang mga hari.